Tukoy na daw ni Senator Ping Lacson ang sinasabing bagman ni Senator Alan Peter Cayetano sa mga ghost flood control projects sa Taguig. Sa panayam po ng programang ito, sinabi ni Senator Lacson na nangangalap na siya ng mga ebidensya para maisumite sa Office of the Ombudsman. Una nang itinanggi ni Cayetano ang alegasyong may ghost project sa mga flood control sa Taguig. Pero ayon kay Lacson, may ilang proyekto sa lungsod ang depektibo, substandard at ghost project at hinawakan ng mga contractor na diskaya. Una nang sinabi ng senador na aabot po sa 6.7 billion pesos daw ang naging budget insertions ni Cayetano para sa mga nasabing proyekto. Hindi niya nga ito ma-address eh. Ayaw niya nga sagutin eh. Dahil totoo, may record eh. Out of the 70 projects, sa 6.79 billion, dalawa lang yung hindi na-implement. Nasa mga 70 to 75 million. So ang na-implement niya, 6.715 billion. So ano yung mga proyekto na yun? May mga nakita kaming kung hindi man substandard, ghost project sa Taguig. Ito yung aming pag-uukulan ng pansin niya. Kasi naghamon siya, well, I'll give it back to him. Yan nga po ang tinig ni Senator Ping Lacson. Gusto ko lang liwanagin na ang konteksto po ng binabanggit dito ni Senator Ping kahapon sa aming panayam sa aking pong pakakatanda ay bagman umano noong pong city engineer. Yan po ang konteksto sa aking po pagkakaalala sa naging panayam po namin sa atin pong pagliliwanag sa balitang ito. Samantala, isang city engineer din daw ng Taguig ang nadiskubre ni Senator Ping na gumasta ng kalahating bilyong piso sa isang kasino. Gumamit daw ito ng dalawang alias at magkahiwalay na nagpatalo ng tig 374 million pesos at 124 million pesos sa kasino. So kung ang city engineer, ganun kalakas magsugal sa kasino, hindi alam ng pamunuan, ng lokal na pamahalaan na ganong karangya ang city engineer mo. Na-identify na namin, iniipon lang namin yung ebidensya. Yan po muli ang tinig ni Senator Ping Lacson. At atin po ngayong kinukuha po yung panig ng city engineer ng Taguig para po sa kanya pong maaari pong tugon dito po sa atin naging panayam kahapon kay Senator Pampilo Ping Lacson. Ayon pa po kay Senator Ping, kaya niyang patunayan ang mga alegasyon ni Cayetano kaugnay sa paglobo ng yaman sa kanyang salin. Pero ang hamon niya, sana raw ay kaya ring sagutin ng kapwa senador ang mga alegasyon tungkol po sa bilyon-bilyong pisong budget insertions. Pinukaw niya itong usapin na ito. Ngayon, sinabi ko sa mga staff ko, mag-focus tayo ngayon sa Taguig para may pakita at ipaliwanag kung saan napunta yung 6.715 billion sa isang taon pa lamang. Meron pa kami nakita doon 2020. Meron pa ng project yan, Diskaya eh. Isang St. Timothy at saka isang St. Gerard. No? Of course, iba yung nag-implement. May hawak na rin akong kopya ng mga cheque. Yan nga po ang tinig ni Senator Ping Lacson. Samantala, patay naman ang dalawang Pinoy seafarers matapos pong madamay sa pag-atake ng Russia sa ilang commercial vessel sa Black Sea. Malapit po yan sa Ukraine. Ayon sa Department of Migrant Workers sa DMW, July 6 nasawi po ang isa sa mga Pinoy habang nitong linggo lamang ang ikalawang biktima. Bukod sa dalawang namatay, 12 tripulanting Pinoy na rin daw ang nasusugatan sa drone attacks ng Russia kung saan puro oil tanker at cargo ship ang kanilang pinupuntirya. Isang Pinoy naman po ang patuloy pa ring nawawala at pinaghahanap ng mga otoridad. Nakikipag-ugnayan naman ng DMW sa pamilya po ng mga nasawing biktima habang tiniyak din na mabibigyan ng sapat na atensyong medikal ang iba pang nasugatan. Nanawagan naman po ang grupong Foundation for Economic Freedom na suspindihin na muna ang 85 pesos na wage hike sa mga manggagawa po sa Metro Manila. Ayon sa grupo, masyadong malaki ang inaprobahang aumento sa sweldo. Nangangamba po sila na ipasa ng mga negosyante sa mga consumer ang dagdag gastusin para rito na posible raw na magresulta sa pagtaas po ng ilang pangunahing serbisyo at bilihin. Posible rin daw magbawas ng taong ilang negosyo dahil dito lalo't karamihan sa tatamaan ng wage hike ay ang maliliit na negosyo. Nakatakdang makatanggap po ang mga manggagawa ng unang tranche ng 85 pesos na wage hike. Simula po yan sa July 25.
Samantala sa iba pang balita, hindi naman daw nababahala si DPWH Secretary Vince Dizon sa investigasyon ng Ombudsman sa 2019 SEA Games. Ayon po kay Sec Vince, matagal nang ibinasura ang kaso na isinampa sa kanya kaugnay sa umano'y mga irregularidad sa SEA Games. December 2021 ang ibasura po ng Ombudsman ang kaso dahil sa kakulangan daw ng mga ebidensya. Muli namang lumutang ang issue sa SEA Games matapos muling silipin ng NBI ang umano'y ulat ng katiwalian sa pagtatayo sa ilang pasilidad na ginamit po noong taong 2019. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.